Mahilig talaga ako sa gwapo, lalo na yung maganda ang mga mata. At ang pinakagusto ko sa lalaki bukod sa itsura ay ang pagiging suplado nila at medyo seryoso sa buhay. Hindi naman kasi sa pagyayabang, Papa Dudut, pero masasabi ko na isa akong babae na sinuwerteng makakuha ng magandang mukha at katawan. Matangos ang ilong ko, bilugan ang mga mata, maganda ang ngipin at makinis ang kutis ko. May ilang beses na rin akong sumali sa mga beauty pageant noon at madalas naman akong nananalo. Kaya mataas ang confidence at paniniwala ko na maganda talaga ako physically. At nagiging challenge talaga para sa akin kapag may isang lalaki na hindi ako pinapansin. At tama po si Lori, Papa Dudut. Nang makilala ko noon si Nelson ay naramdaman ko na parang hindi siya masyadong attracted sa akin. Kaya naman lalo ko siyang nagustuhan. Ang itsura niya kasi talaga ang type na type ko. Matangkad, medyo matipuno ang pangangatawan at maayos din ang pananamit niya. Idagdag pa na matangos din ang ilong niya at maganda talaga ang mga mata niya. Kaya naman gustong gusto ko talaga siya na maging boyfriend noon. Hindi lang dahil sa pustahan namin ni Lori, kung hindi dahil parang na love at first sight ako kay Nelson ng araw na yon. Kaya naman gumawa ako ng paraan para magkalapit kaming dalawa. Kahit pa tamad akong tumambay sa simbahan pagkatapos ng misa ay ginagawa ko na yon para lamang makasama si Nelson ng mas matagal. Tumutulong din ako sa mga pag-repack ng mga pagkain na ipinamimigay ng simbahan namin para sa nasalanta ng bagyo. At pinapakita ko kay Nelson na pareho kami ng ugali na mahilig tumulong sa kapwa. Kaya lang lahat ng ginagawa ko ay palagi niya lamang dinidedma. Naku Carla, mukhang matatalo ka ngayon sa pustahan natin. Pangaasar pa ni Lori. Anong matatalo? Wala pa nga akong ginagawa. Wika ko naman. Wala naman kasing hindi ka talaga type ng Nelson na yon. Ang sabi pa ni Lori. Pakipot lang yan. Makikita mo. Bibigay din yan at magiging boyfriend ko din yan. Pagtataas ko ng kilay. Diyan naman talaga ako believe sa'yo. Sa taas ng confidence mo sa sarili mo. Ang wika niya. Basta, hindi ko talaga siya titigilan hanggat hindi ko siya nakukuha. Wala pa yata lalaki ang dumidedma sa beauty ko, no? Bigyan mo lang ako ng 1 linggo pa. Mai-inlove din niyang si Nelson sa akin. Ang sabi ko pa. Papadudot sa lahat ng lalaking pinagkyutan ko noon ay aaminin ko na kay Nelson talaga ako pinakanahirapan. Oo, pinapansin at kinakausap naman niya ako pero saglit lang talaga at palagi pang malamig ang pakikitungo niya sa akin. Hindi ko alam kung hindi niya lang ba talaga ako type o baka nagpapakipot lang talaga siya sa akin. Kaya naman umeffort talaga ako para mapansin niya. Kung noon ay 1 beses sa 1 linggo lamang akong pumunta ng simbahan namin, naging madalas na po yun mula nga nang makilala ko si Nelson. Tumutulong ako sa ibang gawain ng church namin kagaya ng community service at pagpunta sa mga bahay ng iba naming kasapi para sa munting pagtitipon. Nagpa-participate din ako sa mga activity na hindi ko talaga ginagawa dati dahil naiinip ako sa mga yon. Sobrang active po kasi talaga ni Nelson sa mga church activity at yon ang nakikita kong paraan para magkalapit kaming dalawa. At dahil nga sa effort ko papadudot ay nagawa kong malaman sa ibang churchmate namin ang mga bagay-bagay na tungkol kay Nelson. Nalaman ko na nag-iisang anak lang din pala siya at matagal nang patay ang tatay niya. Kaya tanging nanay na lamang niya ang kasama niya sa buhay. Nalaman ko rin na masipag pala talagang tao itong si Nelson. Dahil bukod sa mga church activity, pag-aaral at pagtatrabaho ay siya lang din ang nag-aalaga sa nanay niya na medyo mahina dahil sa sakit. Doon ako lalong humanga sa kanya papadudot. At doon ko rin naramdaman na gusto ko talaga siyang maging boyfriend. Ako pa naman yung tipo ng babae na hindi susuko hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. Mapabagay man o tao yan.
Papadudot 3 linggo na noon ang nakakalipas mula nang makilala ko si Nelson. Pero wala pa rin pagbabago sa closeness naming dalawa. Medyo malamig pa rin ang pakikitungo niya sa akin at hindi pa rin siya ganong kasweet kapag nagkakausap kami.